And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang tanghali po muli sa bawat isa. And a blessed day to all of us. And today is Tuesday. And it's a great blessing na muli na naman po umiere ang ating pong programang The Baptist Lunch. This is the week opener ng ating pong programa for this week. And I believe that this will always be a great blessing sa bawat isa. Still, we are on the topic how to catch up with your busy husband. Napaka-importante po nito. At I believe that this will always be a blessing to all the mothers out there, to all the wives out there. It's always a great blessing, mga kapatid, na may ganito tayong programa that will always help us, lalong-lalo na po sa inyo, to grow more spiritually. Dahil napaka-importante, mga kapatid, na meron tayong nakikita natin ang galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And again, ang mga napapanood po natin dito, ay lahat po ito, mga kapatid, ay para sa ikabubuti at ikasasaya unang-una ng Panginoon. Kaya nais ko pong muling paalalanan na bawat isa, to all our viewers, North, South, East, and West corner families, and sa lahat ng mga mothers out there, it's time for you to tune in and also share the link, pass the link. Baka meron pa nangangailangan, and even though they're outside the church family, this will be a blessing to them. And also, mga kapatid, ay sa ating pong mga viewers nationwide and worldwide, keep tuning in. I believe that this will be a blessing to you. And also, ay naniniwala ako na even though malayo kayo ay sa ganitong klaseng programa, ay patuloy kayong maaabot ng biyaya ng Panginoon. Alright? God has His own ways. Kung ang BDO, we find ways, ang Panginoon Jesucristo, He already has His own ways. Alright? So again, ulit ko po, ay keep tuning in, pass the link, and shout out to all the South Border mothers and wives out there. And of course, to my wife, hello babe, magandang tanghali sa'yo. Yan. And of course, kagaling lang yan dito kanina, nag-picture kami. Shout out kila Daniel, kila Isaac. Yan. Magandang tanghali sa inyo. And with me are the co-hosts of this program na ating pumalang pastor. Wala pong iba mga kasama kong co-host dito, kundi si Ma'am Marinelli and Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat na mga suki naming taga-subaybay ng The Baptist Lunch, and it's so good to be back on air. Ayan. And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakapaghanda na ng inyong tanghalian dahil malamig ang panahon, ngunit paiinitin namin sa aming mga bisita ngayon. Amen. Kaya, ug mayong udto sa tanang nananaw karon taga Davao ug tanang Bisaya. May nag-greet na kanina ng Bisaya. Hello po, good afternoon, at syempre sa West Bank family at sa aking gwapong asawa na nanonood mula sa Camp Aguinaldo. Amen! Hello, Han, and kay Jeremiah and kay JJ. Good afternoon sa inyo lahat. Amen. Ma'am Cynthia. It's nice to be back again dito sa ating #1 show na The Baptist Lunch. So talaga, ito ay nasa tema ng kung paano natin magkakaroon coping, di ba? Coping with the busy husband. Bilang mga ina, nasa tahanan tayo, malungkot, wala yung asawa. Bagamat yung iba yung masaya pag wala yung asawa. Pero pag-uusapan natin ngayon, paano natin binibigyan ng pahalaga tayo bilang isang ina, bilang asawang babae, na paano natin maitataas pa rin ang pangalan ng Panginoon sa ating pamilya. Paano natin ile-level up yung ating pamilya despite na limited yung time ng asawa natin na tayo kausapin, na tayo lambingin, nandyan pa rin yung good spirit sa atin. At talagang maganda yung naging conference natin last Wednesday. Talagang ladies conference na nagbigay muli ng pagkakaroon natin ng lalo pa tayong maging masigasig na mga ina at maging masigasig na asawang babae sa tahanan. Kaya sa mga mothers dyan, keep on tuning and pass the link at abangan ninyo ang ating guest ngayon. Amen, amen, amen. Alright. So again, mga kapatid, ay di na natin naaksahin ang oras, and I believe that this will always be a blessing sa bawat isa po sa atin. Ano po? At alam ko naman po, mga kapatid, laging alam niyo po, katulad sinabi ko kanina,
kanina, laging plano ng Diyos ang mga nakaplano ang Diyos sa paglago po natin spiritually. Yan ang pinakamaganda sa Panginoon dahil hindi niya pinapahintulutan mga kapatid na tayo po ay basta lang kung baga kanya-kanya tayo direksyon ng paglago. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon ay may planadong paglago para sa buhay po natin. Lalo-lalo na individually as we do our role and responsibility sa ating pong pamilya. Sa amin ng mga leader ng pamilya and sa inyo po ng mga asawang babae, sa mga nanay, and then of course, sa mga anak. Kaya nga kumpleto tayo dito mga kapatid. Nauna tayo ngayon sa mga nanay, sa mga asawang babae, and then by Thursday, andyan dyan yung sa mga anak, and of course, by Friday, nandiyan dyan naman yung sa mga lalaki, sa mga leader ng tahanan. Alright? Kaya keep tuning in mga kapatid. This will always be a great blessing para sa bawat isa po sa atin. Alright? So again mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. And since we have our topic, how to catch up with your busy husband, napaka-importante po na makakita tayo ng mga testimony kung paano, no? Kung paano ang isang asawang babae ay in the absence of her husband ay napapanatili ang pagtrabaho ng kanyang responsibility according to God's guidance. Yan ang napaka-importante po sa lahat na makita po natin dito. Kaya let me welcome our guest mga kapatid sa tanghali po na ito sa part 1. Nililinaw ko lang. Sabihin, may karugtong to. Siyempre, ganun tayo. Hindi natin yung mauubos eh. Yes. Yung oras po natin ay limited. Alam nyo naman po yan. Kaya, ang pinaka-minimum natin ay hanggang part 2. Yan. Minimum. Minimum yun. Minimum yung part 2. Yan. Okay. So again mga kapatid, let's welcome our guest. Wala pong iba, kundi si Sir Dan Ramos and Ma'am Tintin Ramos. Yan. Amen. Magandang tanghali po sa inyo. Sir, bati muna kayo, Sir Dan. Magandang tanghali sa lahat po ng mga followers, sa mga kapatiran. Wow, amen. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay para patuloy na magkaroon ng magandang samahan ang family. Amen. Ma'am Tintin. Magandang tanghali po sa lahat. Sa mga nanonood po ng Baptist Lunch, magandang tanghali po. At binabati ko po yung aming napakabait na area leader. Walang iba po kundi si Kuya Randy. Yun. Kuya Randy. Yan, nasa labas. Shout out. Yung si Randy Shout nasa out, labas. Sir Randy. Pati po yung aming napakabait din po na The Queen Bee. ang wife ng aming area leader, si Ma'am Beng. Yeah. Marami pong salamat sa walang sawang follow up niyo po sa amin. Yeah, no. And then sa mga taga Western Union, magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, nanonood si Sir RJ. Nandiyan si Pastor RJ. Ayan. Yan. Maraming tanong to ba? Abangan namin kayo, Sir RJ. Hindi, nako, nanonood si Pastor RJ. Parang mas parang doon ako lalong na na-excite. Well, anyways, again, mga kapatid, tandaan po natin, ito pong pinag-uusapan natin dito. Pinapauna ko lang, mga kapatid, hindi po ito programa ni Boy Abund. Joke lang. Hindi po ito programa ng mga artista, mga kapatid. Kaya hindi po tayo dito nag-uusap-usap para makabalita lang na ano nangyayari sa paligid. Ano nangyayari sa paligid ng bahay ng mga hindi po tayo nandyan. Andito po tayo para muling itaas ang pangalan ng Panginoon at makita natin ang galaw ng Panginoon. Kasi alam niyo po, napaka-importante that on our roles, no, lagi nating ilagay sa isipan natin that our responsibility is a ministry. Wow, amen. Yan ang napaka-importante po nating tandaan. Kaming mga fathers, as husbands and as wives, as a husband ng aming pong mga wives, and of course, as a leader of the family, alright? Lahat po yan ay ministry po namin, primarily para magampanan namin ng maayos yan. We have to put it in our mind that it is our ministry. Amen. Alright? Kaya nga sabi ni Pastor, our family is our ministry. The same thing din po sa inyo, mga asawang babae. Sa mga wives and mothers out there, you also have a responsibility given by God to perform, and that's your
primary ministry. Amen. Alright? That's your primary ministry. Kaya nga mga kapatid, alam mo naman natin na hindi biro ang ministry po na yan mga kapatid, because in our absence, you have to perform that ministry na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Alright? Let's go back once again sa book of Titus. Alright? Ito yung ginamit natin sa First Women for Christ Conference. Amen. Dito po tayo sa verse number 3. Alright? Sabi sa Titus chapter 2, verse number 3, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine. Not given too much wine. Alright? Teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God, you see, that the word of God be not blasphemed. Akalain niyo po, mukhang na-excite dito si Brother Romero mag-asawa. You see? No, kalma-kalma lang. Alright? That the word of God be not blasphemed. So makikita niyo po dito, from verse number 3 to verse number 5, sa verse number 3, ay yung dapat na maging attitude. You see, para pagdating sa verse number 4 and verse number 5, maipakita nila yung kanilang responsibility. You see that? Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, kasi tingnan niyo po, napaka-importante po eh. What is the most important thing in your ministry as the wife and as the mother to your children? First is your attitude, not your performance on your ministry. Marami po ang pwedeng gumawa ng ministry na yan. But hindi lahat ay pare-parehas ng attitude towards the ministry. Kaya nga po, may mga asawa na sinusumbat yung kanilang ginagawa sa kanilang asawa. Oh. Di po ba? Maliwanag po naman siguro yung pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Inuulit ko po, no? Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po, maging maliwanag po sana ito. Tingnan niyo po ang construction of verse. That the aged women likewise, ano ang first thing? Sabi nga first things first. Ano sabi niya? First thing first. Sabi dito, that they be in behavior as becometh holiness. You see? Iyan ang pinakaunang-una lahat. Ito, ginamit ko to actually sa mga young ladies eh. That as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. You see? Kaya po inuna itong verse number 3, behavior as becometh holiness, not false accusers. Ito po, just for the sake of illustration. Ano po yung makikita po natin mga kapatid sa labas, sa mundo, lalong-lalo na sa isang pamilya na walang salita po ng Diyos. You see, they can perform household chores. Mga wives, they can cook, they can clean the house, they can also wash the dishes, the laundry, lahat po ng gawaing bahay. Kaya yan i-perform ng isang asawang babae. Alright? Pero mga kapatid, hindi lahat ay nagpaparehas sa pag-uugali. Kaya kasabi ko po sa inyo kanina anong mostly ang nagiging sumbatan pag umuuwi ang asawang lalaki sa bahay? Yan na. Mambihira naman yan. Ako na nga naglaba, ako na nga nagluto, hindi na nga maasahan yung mga anak nyo, ganito yung mga anak mo, hindi na nga maasahan, ganito pa, ganyan, ang kukulit pa, ako na naglinis sa bahay. Mambihira, wala ka man lang pa konsuelo pag uwi mo. Ay, yung mga ganon, mga typical po yan, mga kapatid. Hanapan na. You see, ginawa ko na yung ganito, bakit wala, alam mo yan, wala ka man lang maitulong dito sa bahay, hindi ka man lang makahay, makahoy, man lang man yan, makamusta, kung kamusta mga araw, basta ka na lang hihilata dyan na parang ikaw lang ang pagod. You see, alam niyo, bakit nagkakaroon ng ganyan? The question is, hindi ba niya na-perform ang household responsibility? She performed it. You see? Pero, the question is, yung behavior niya kaya as becometh holiness. You see that? Kaya kung po sinasabi sa inyo yan, many can perform. Maraming mothers, maraming mga wives ang kayang mag-perform sa gawaing bahay. Pero hindi lahat
ay may maayos na attitude sa pagpe-perform ng ministry. In fact, ang totoo po niyan mga kapatid, tingnan niyo po sa bahay pa lang ito. Kahit pa nga ilabas natin Ito just for the sake of illustration. Yan yung lagi kong pinapaalala sa mga full-time staff dito. You see, lahat ng ginagawa mo sa area, ginagawa natin dito. You see, it can be done even nang hindi full-time. But, ano ang dapat na ikinalalamang natin? The attitude, the growth, and yung pag-perform, how you do those things. You see? Now, kaya ko sinasabi yan, this is in general, pero makikita nyo po kung saan lahat nagsisimula sa tahanan. And primarily, sino dapat na magsiset ng halimbawa? Ang asawang babae at ang asawang lalaki. Asawang lalaki as the leaders of the home, pero primarily for this topic that we have, lalong-lalo na sa inyo pong mga asawang babae, anong topic natin? How to catch up with your busy husband. You see, in the business, sa pagka-busy po, mga kapatid, ng inyo pong mga asawang lalaki na nagtatrabaho, naghahanap buhay, para itaguyod ang inyong pamilya, it is a delicate, it is a very delicate, brethren, na kayo po ay magkaroon ng maayos na attitude. Yeah. You see, lalong-lalo na sa ministry nyo. You see, kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, because if in the absence of the husband, the leader of the home, the father, ay wala po kayong na-develop na maayos na attitude towards your ministry as a wife and as a mother, you see, ay mga kapatid, uuwi at babalik, may chance na uuwi at babalik ang asawang lalaki sa isang tahanan na may hindi maayos na spirit. You see na? Kaya mga kapatid, mabigat po ito. Ito po pinag-uusapan po natin ito. Napaka-importante po nitong pinag-uusapan natin ito. Kaya ako po pinapakita sa inyo dito kasi itinuturo po yan You see, tingnan niyo po yung itinuturo. Sa verse 3, sabi ko sa inyo, to fix the attitude, so that sa verse number 4, maituturo sa mga young women ang ano yan, to be sober. Ibig sabihin, maayos na pag-iisip. You see, to love their husbands. You see, kung ano ka, kung may problema ka sa behavior as becoming holiness, kung yung behavior mo is becoming unholy na, you will never be sober. You cannot teach anyone, any young women to be sober. And you cannot teach the young women to love their husbands if you're a false accuser. Maliwanag po ba yun? Bakit? Paano mo ituturo na mahalin ang asawa? Kung ikaw sa asawa mo, false accuser ka. Pagod na nga ako dito, hindi ka man lang makapag-chat dyan kung kumain na kami sa tanghali. Siguro iba yung kausap mo, no? False accuser. Delikado yan. Di ba? False accuser na. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Not given to much wine. Teachers of good things. You see, akalain nyo po yan mga kapatid. Paano mo? Teachers of good things. To love their husbands, to love their children. You see, teachers of good things. Ang dami yan. Hindi niyo po sa verse number 5. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Ang pinakasumatotal po natin dito, that the word of God be not blasphemed. Ito pinakamabigat Ito po ang pinakamabigat sa totoo lang, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Yes, sir. At itong pinaka dapat na inilalagay sa isipan, yung hindi ma-blaspheme, mailagay sa kahihiyan, ang alin? Ang salita ng Diyos. Yeah. Amen. Bakit? Kasi po kung makikita nyo, sa verse 1 ng Titus chapter 2, sinimulan po ito dito ni Apostle Paul, yung sulat niya kay Titus, na ang pundasyon na isang pagtuturo ng sound doctrine. Mga kapatid, we, CSI family, dito po sa ating simbahan, we are not anymore ignorant about the sound doctrine pagdating sa ministry natin sa pamilya. Tad-tad po tayo ng katuruan niyan mula sa ating pong mahal na pastor. Grabe na ang pagbubuhos ng Diyos niyan, ng wisdom, knowledge, and understanding niya sa ating mahal na pastor para bigay sa atin yung guide po na yan. You see? Kaya hindi tayo ignorante dito sa sound doctrine. Kaya imagine nyo mga kapatid, the fact that we are not ignorant and we're not innocent on this sound doctrine, itong nasa verse number 3, wives, mothers, you see, ito pong nasa verse number 3, hindi po, wala pong excuse for you to perform this. You see? Now, kaya ko po sinasabi yan, because
alam nyo po, napaka-importante. Again, tandaan nyo po, hindi po natin sinasabi to para sabihin na yung mga mothers and wives dito sa simbahan natin ay perpekto, hindi sila nagkakamali. No. Sabi nga ni Pastor, tandaan po natin yan, hindi tayo perpekto, pero hindi tayo hipokrito. You see, laging sinasabi yan ng ating mahal na pastor. Now, kaya ko lamang po binanggit po yan, mga kapatid. Ito po yung pinaalala sa bawat isa po sa atin para maging maliwanag. Wives, mothers out there, napakabigat. In the absence of the leader. You see, in the absence of the leader, matindi yung maiiwan sa inyo, sa tahanan. You see, that's why it really requires good and biblical, spiritual attitude in the home. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. You see that? Kaya ngayon, mga kapatid, yan yung topic natin. How to catch up with your busy husband. You see, catching up with your busy husband, again, it will really require you to have that goodly, godly, spiritual attitude. You see? Now, eto po mga kapatid, alam ko po mga kapatid that this will be a great blessing to us. In fact, last week, ay nabanggit ko na to sa iyo, Sir Dan, di ba? Last week, may guest pa tayo dito. Nabanggit ko yan, nagkasama kami nila, Sir Dan. Sabi ko nga, knowing his routine sa kanya pong business, madalas siyang wala dito, ang nakikita naman namin, ang naiiwan sa mga bata, dito si Ma'am Tin. Pero let's hear an encouragement, no? At something that we can learn, especially sa inyo pong mga wives, sa mga mothers out there. Let's learn something from the testimony of our brethren na makikita natin, mga kapatid, ang talagang galaw po ng Diyos at ang salita ng Diyos na naitataas. Alright? Sir Dan, alam ko naman of course, since ang topic natin, how to catch up with your busy husband, can you share us something at ano yung nature ng trabaho nyo kung bakit masasabi natin na talagang yung routine, yung business, yung routine sa inyong pong trabaho ay talagang madalas na naiiwan sila Ma'am Tin? Most of the time, sir, nasa out of town lagi ako dahil sa mga branches. Transaction. Oo, sa business. But I really praise the Lord na may wife ako Wow. na godly person Amen. na siya mismo ang nagre-remind sa akin lagi na kapatid, brother, Ganon. Brother, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Yeah, amen. Baka maraming palo ang darating. So, nature ng business ko kasi, sir, by God's grace, ina-assure ko naman na yung relasyon ko sa Panginoon ay hindi dapat mawala ang communication ko. Kung nasa out of town naman ako, may live streaming naman tayo. Yeah. Then, syempre, yung aking personal devotion sa Panginoon. And I know na every time na wala ako, my wife and my kids, every night, ay meron silang devotion din also na sinasama nila ako sa prayer. Amen. So, ang pinapasalamatan ko na mayroon akong asawa, may wife ako na pag wala ako, Yan. grabe. Ang tawag ko sa kanya is superwoman. Wow, amen. Dahil 5 ang anak ko sa kanya at walang iba. Maganda na malinaw yon. Kasi nanonood si Pastor RJ. Pastor RJ, 5 lang. Pastor RJ, 5 lang. Si Pastor RJ, idol ko po yan. Pagdating sa pagmamahal. Wag na natin palawal-lawagi yan. Baka mapunta tayo sa curfew show. Ay. Sige, sir. To go ahead. So, grabe sir, kung mapapansin ko ang kanyang performance sa bahay, pag nandyan ako, talagang umaalalay ako. Pero yung trabahong bahay, ang ganda nung sinabi ni Sir Jow na nape-perform ang lahat ng performance sa bahay, but the attitude is kumusta. So yun ang pinapasalamatan ko sa wife ko na siya yung hindi mapaghanap. Yun. Amen. Maganda. Take note. Siya hindi nanghihingi ng pera. Wow. Bibilhan ko ng mga gamit, gusto niya sa baklaran lang. Uy, So, kumbira. yun yung pinapasalamatan Pero ko dito, na. bakla lang. Pero isang sako. Ay, Kumbaga, bibilhan ko siya ng gamit na may something na hindi pang baklaran, pero gusto ko, simple lang. So, hindi siya naghahanap, then hindi siya mapaghanap. Siyempre, ako hinahanap niya lagi pag nawawala po ako. yan lang. Oo. Yun lang. So, yun, grabe, 5 anak inaalagaan, may bunso pa po kami. Tapos, araw-araw hinahatid niya sa school.
yung 4. Grabe. So, naiiwan yung maliit Yeah. sa bahay. Ilang taon na sir yung maliit? Yung pinaka-youngest? Ilang taon na ba, Mami? Nalimutan niya. 3 years old. Ang panganay is, ilang taon na ma'am? 15 po. 15? Grabe. Ako na sasagot, ma'am. Sige po, 15, hindi alam ng tatay eh. 15, 15. Tapos si Jabez. Tapos 14. Tapos 10. And then 9. tapos 3. And And 3. then yung 3. Pambihira. Yeah, Puro yeah. lahat. Kanyan. Sunod-sunod. Sige sir. Magkakasunod po yun. Opo. Oo. So, So, Puro boys. then wala, One girl. may katulong kami pero mas gusto niyang walang katulong. Dahil Ngayon sir, wala siyang kasama sa wala bahay. po, wala. Oo, katatanggal ko lang kasi puro cellphone. Oo. Nagbabayad ka na cellphone ng trabaho. ano? Hindi, yung load, yung data. Pero niya. maganda na rin po dahil yung sabi na principle ni pastor na mas maganda ang mother ang nag-aalaga sa anak Yeah. directly. So Oo. nai-enhance na niya talaga ang mga bata. So na-perform niya, nakikita ko laba, after maglaba, siya pa rin ang nagluluto. Kahit may katulong kami dati, siya pa rin ang nagluluto. Ayaw niya itiwala. Pag-alaga sa bata, ayaw niya rin itiwala. So linis lang talaga ang katulong. Oo. Linis-linis lang at Yeah, saka yeah. laba. So, ngayon walang Pero, katulong. pero sa bata talaga kayo si Ma'am Ma'am, Tin. si Ma'am Tin po, si Sir Tin, Wow. ang talagang Amen. nagdadirect sa mga bata. Sinabi niyo sir kanina na siya ay kontento na dun sa kalagayan niya. Ikaw sir, paano naman mo i-describe yung contentment mo na sa kanya bilang isang asawang babae? Wala na akong hahanapin, Ma'am. eh. Wow. Oo. Ikaw ba Although yung we are not perfect, may Oo. mga away. Oo. Oo. So, may mga hindi mapagkasunduan. So, hindi naman tumitingin ako sa iba. Yung mga, At doon makikita ang presensya ng Panginoon. Yes Pag po. nagkakaroon tayo ng conflict. Actually, ang kagandahan po sa aming dalawa, may conflict kami ngayon. Pagkatapos, mamaya, ayun, naglalambingan na naman kami. Paano niyo dalawa. sinesettle, sir, yung ganon? Siyempre, siya busy wife na Opo. talagang andyan lahat. Physically, pagod siya, Yeah, di ba? yeah, oo, ma'am. Pagod Paano talaga. niyo, sir, na isesettle yung pagdating niyo ba? Meron kayong something na maibibigay? Si Daddy po kasi, napakabait po niyan. Kasi lahat, ibibigay niya sa'yo. Lahat, ipoprovide niya. Hindi nangangagat, mabait. Hindi kasi, Oo, tuloy. paano yung bait? Oo. Hindi, tuloy mo. sige. Lahat kasi ma'am, pinoprovide niya na lahat. So, para sa akin po, wala na akong hanapin. Oo, siguro Kumbaga, dahil sa level of contentment niyo. Opo. Oo. Opo. So, kumbaga, sa akin po kasi, responsibility ko po yung kapag nalaman mo yung role mo as a woman, as a wife, Amen. hindi ka na po maghahanap kasi wala kang hahanapin talaga. Kung ano lang yung naandyan, yun lang po, yung makontento ka lang. Kumbaga, kasi ang mentality po ng mundo is give and take, di ba po? Gusto nila sa husband and wife, give and take. Mabait lang pag Opo. mabait si husband. Pero sa atin po, most of the time kasi, yung sa akin po, most of the time is puro give. Hindi po ako mag-expect ng something in Amen. return. Kung Amen. ano po yung Wow. kung ano po yung gawin niya, then magpasalamat po ako kasi kung gumawa siya ng mabuti, mas natutuwa po ako. Pero ang lagi ko po sinasabi kasi, sa akin po kasi, ministry ko po yun. Amen. Wow. So hindi ko po Amen. pwedeng pabayaan. And kasi ano po tawag doon, Hindi, paano po halimbawa yung mga needs sa bahay? Halimbawa yung mga kailangan groceries, sa marketing. Paano ninyo sinesettle yon na busy siya? Binibigyan ka na lang bang ng pera o o kailangang i-account niya pa? ano po ma'am, tawag doon, kapag nandyan siya, we'll make it sure na yung groceries, yung market is ginagawa namin ng pareho. Sabay. So bago po siya umalis, he'll make it sure na everything is okay na sa bahay. Paano niya po nalalaman yung mga needs ninyo sa bahay at sa sarili? Sinasabi ko po lahat sa kanya, in-open ko po. Yun, wala po akong tinatago or something na. So parang yung mga basic Basta necessities. Yung basic po, basic, Yeah, opo. inaano nyo na, dinidiscuss Kami nyo na po po. lahat, kami po, pag umuwi siya sa bahay, so hindi naman po siya ganun katagal, pero pag umuwi po siya sa bahay, he'll make it sure na gagawin namin pareho yung kung ano yung pangailangan Yeah. po Kasi sa minsan bahay. nakikita ko, Sir Dan, di ba, sa post niya, sa Mindanao, minsan. Pero Oo. minsan, may susunod ba kayo tatanong doon minsan? Kasi may maganda akong nakikita doon Yeah. minsan eh. Sige po. So isang madalit sabi, bago kayo umalis, Sir Dan,
nasisettle nyo na yun. Sinisettle nyo na yun, ma'am. Nire-remind mo siya doon. So, parang nire-remind mo na lang siya sa mga pangangailangan sa bahay. Ganun ba yun? Iniiwanan ko na lang siya ng budget for the whole month. Lapit mo sir ng konti. Iniiwanan ko siya ng budget, sir, for the whole month kung isang buwan ako mawawala or 2 weeks. talaga? Okay. Oo. So may mga ganon na ganong kahaba, May mga isang ganong buwan, case parang po. sundalo, Opo. isang buwan nawawala. 1 month, oo. Pero para sa mga listeners natin, paano nyo nalalaman na ito yung kailangan niyang budget? Meron ba kayong listahan? Mahigpit ako, ma'am, or- sa ano eh. Actually, dapat mayroong listahan pag nag-grocery. Yeah. Tsaka kung ano lang yung needs for the whole week, sabihin natin na, ang sabon, panglaba, sabon pangligo, shampoo, ilang araw natin na uubos to for the whole family. So, makukwenta mo na yun eh. Makukwenta mo na siya. So, nasosobrahan lang namin minsan ang grocery, yung mga pagkain. Oo, sa Yun mga yung luho bata. namin eh. Oo. Yun yung luho namin pagkain eh. Pagkain. Mga chocolate, mga ganyan. Sa bahay. Kaya pala hindi nawawala yung allergy ng mga anak nyo eh. Puro chocolate. Huli. Oo. Nahuli. Yan yung weakness. Yan lang naman ang libangan natin, pagkain eh. Oo. So, Sabi- budget naman. Sabi ni Pastor Ronnie, the best wife, hindi mapaghanap. Pero Yeah. Ma'am Tin, dapat maghanap ka kay Sir Daddy. Yan! Pastor RJ, wala namang ganyan. Grabe naman. Pastor, parang kayo naman nagbibigay ng kadududa. Tapos kanina sinabi niya pa, okay daw yung yung busy husband basta wag daw maglagay ng wag na password sa cellphone. Parang ang daming alam ni Pastor RJ. Sa'yo, sir. Siyempre, makadugtong ng bituka kami pa sa RJ. Ano mo yun si Pastor RJ? Leader kasi namin yan, ma'am, sa Alpha Company. Oo nga eh. Si Pastor RJ talagang, pagdating sa pagmamahal, idol ko yan. Wow, talaga naman. Di ba? Baka next time yan, si Pastor RJ na mag-guest natin. Paano po yung mga damit mo, sapatos, ganyan, yung mga needs mo bilang asawa, paano mo nasasabi sa kanya, meron bang moment na wala siya, tapos wala ka ng sapatos na masusuot, ganyan, wala naman. Yung mga needs, ma'am, kasi mostly, binibilan po ako ni Daddy ng mga damit. And then, sapatos, yung mga gusto niya na isuot ko para po sa akin. Pero most of the time is, bumibili na lang po ako ng ano. Kasi, pag bumili kasi siya, Parang talagang mamahalin. hindi niya po tinitingnan yung price. Yeah. Basta ang gusto niya kasi maibigay Maganda. niya. Hindi kasi, matuwa ako. I don't know kung tama ako. Kasi ako personally kasi natutunan ko rin kay Pastor Hill. By the way, kasama na po natin yan si Pastor Hill. Magandang tanghali po, Pastor. Ayan, nagbabiyahe na si... Nakabahan na, Sir Magandang tanghali, magandang tanghali. Amen. Alin kaya doon sa sinasabi ni Tintin. Tintin ang tama doon? Kasi most of the time daw, binibilan niya siya ni Dandan. Pero most of the time, siya rin ang bumibili. Puro most of the time yun Hindi po. Binibilan po niya ako. But then, may time po kasi na kapag bumili siya, parang... Parang hindi ka... Hindi para siya sa'yo. sanay. Oh, para Oo. sa'yo, ma'am, hindi Hindi po ako makatuwiran yung sanay, presyo, hindi ako ma'am. makatuwiran, Yeah. ganun po. Minsan, pinipera niya, sir, So, kaya para ako na sa lang mga po ang bata. bumibili. Yeah. Pero pag bumili ako kasi kasama sa budget yung mga bata lagi. Yeah, yung personal pa, yung pang-personal ko na personal po, mo kay Ma'am mapupunta Tin. pa sa mga Ikaw bata. naman, Ma'am Tin, tatanggapin mo yon pero Dahil- mahatihan mo naman yung mga Opo, bata. ganun po yun. Sa kanya sana, sa iyo lang. Sa inyo naman, ma'am, pagdating na sa inyo, Maganda yun. damay na yung mga bata. Amen. Amen. Sige po, sir. Maganda yung ganon. Pero wag din naman, wag ka ring titigil sa pagbibili dan. Kahit na binibigyan mo siya. So mas maganda yung binibilan mo siya kasi yung gusto mo ang nasusunod at saka doon ka masaya. Yes, Yeah. Pastor. Yun nga po yung sasabihin ko. Yun nga rin po sana yung sasabihin ko, Pastor. Kasi sabi ko nga, kanina, yun yung natutunan ko rin, nakita ko rin kasi kay Pastor Hill, pagdating kay Ma'am Lorma. Alam mo, minsan kasi, ganon din sa inyo, ma'am, sa inyo mga wives, na parang, siyempre, namin yung presyo. iisipin nyo na kasi na, sana, dami pa sana. Pero sa amin kasi, rewarding Yeah, para sa amin oo. yun sa inyo. Tama. Parang sa amin kasi, deserve niya to kasi ganito Yes, ganito yung ginawa niya, in-absent Yeah, ganito. tama ganyan. yun. So, para sa amin, it's our, Kasiyahan. kasiyahan namin, it's our joy, na ma-rewardan yung worth it. At doesn't matter the price. Kung kaya naman, tapos alam ko namang valuable ito, this is for this is for my wife, for the mother of my Yeah, kids. yeah. Kasi alam natin yung naiiwanan sa kanila yung trabaho nila. Yun ang sinasabi ko. Kasi Sana bagamat, all.
May nagsasana all dito, Pastor. May nagsasana all dito. Saka masaya. Opo. Masaya pag nakikita mo na Masaya yung asawa mo. sinusuot. Ako Yeah, nga kahit totoo po hindi yan. sinusuot Totoo kahit po yan. hindi sinusuot. Basta't masaya lang akong bilhan. Yeah. Masaya lang talaga akong bumili sa Yeah. minamahal. Yeah, Wow. totoo. Ang mahal mo talagang hindi mo matatanggal yun Yeah, Opo, totoo po opo. yan. Yan yung sinasabi niyo po, Yeah. you cannot love without giving. Amen. Amen. Tsaka yung choice mo, ako, pag may nakita akong kakaiba, alam ko, Yeah. alam ko magugustuhan ka agad yun ni Lerma. Yeah. Pero hindi ko man inaasahan na magugustuhan. Pero gusto ko lang siyang bilhan ng kakaiba. Yeah. Yeah. Yan yung sinasabi ko nga po. Yan Yun. po yan eh. Yan yung sinasabi ko parang the last time na yan yung sinasabi ko kay Yang. Huwag kang, yan natuturan ko nga po sa inyo. Yung natuturan kay Pastor Rin. Pag binibilan ko siya, huwag kang bibili ng common. Yes, magbibili ka ng something na na alam mo yon na hindi mo basta-basta makikita sa pero na alam mong maganda yung ganun kasi yun nga yung point eh. Kasi sa atin kasi Sir Dan, katulad sinasabi ni Pastor, rewarding kayo doon para sa ganun. You see, kaya ako sinasabi yon kasi like for example, naalala ko yung one time may binibigay kayong sapatos, Ma'am Cynthia kay Yang. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko maganda yan. Minsan pati sa pagtiterno, pati sa ganun. Kasi natutunan ko kay Pastor Hillian yung pagtiterno, everything. And then pagbibili. Kasi may nakikita tayo na maganda to sa asawa ko. Opo. She deserved it. Ganun yun sa atin. Kaya sana yun yung sinasabi ni Ma'am Tin. Bagaman minsan pagdating sa inyo, Mira, sana lahat kami may din sa presyo nito, lahat kami meron eh. Sir, speaking yung kay Ma'am Yang, malimit din yan sa akin kasi alam niyang okay, queen din ako eh. Sasabihin niya sa akin, Ma'am, pwede ba idamay mo ko sa okay? Kasi yung mga binibili nila sa akin, nakakukon daw siya na hindi daw siya sanay sa yung mga ganun. Hindi siya sanay. Kasi pag pupunta kami ng kasi nga kaya sabi ko ramdam ko yung kay Ma'am din. Kasi minsan, punta kami ng, pag may blessing, punta ng SM Ora, minsan lumalabas kami nila Pastor. Minsan titignan ko yung ganyan. Minsan di niya na-expect na nabilang ko siya ng jewelry, ng kwintas, na may hikaw, gano'n. Dahil sabi niya nga, minsan pag titingnan yung presyo, sabi niya sa akin, babe, mahal nito. Oh. Sabi ko yun ang word niya eh. Yun ang word niya, sir, na mga gano'n eh. May mahal na pagkasama ko siya. Sabi ko, kung kaya naman eh. Kung may blessing para dyan eh. Sabi ko, may blessing para dyan. Tsaka hindi ko sabi ko nga sa kanya, hindi ko pinapacheck sa'yo yung presyo. Ang pinapacheck. I-appreciate mo. Ang pinapacheck ko sa'yo. Tama yun. Hindi ko sa'yo pinapacheck yung presyo. Pinapacheck ko sa'yo yung pinili ko para sa yung dami. Ganyan. Okay, Yeah. ang lesson ngayon, hindi na natin titignan yung presyo pagka nagbigay yung mga asawa natin. Ano naman feeling mo, Tin, kapag binibilang ka na Actually, hindi naman mahal yun eh. Yeah. Totoo po yun. Opo. Hindi sa presyo, kundi yung dahil sa pagmamahal ninyo na alam ninyo, talaga iniisip, di ba? Pag nasa wala namang Yun mahal ang sa taong mahal mo. importante. Ayun ang sinasabi ko sa inyo eh. Tin, kapag binibilang ka naman ng gano'n, na sabihin mo, naku, hindi ko kayang isuot to, hindi ko kayang gamitin to. Yeah. Ano namang, paano mo sinasabi sa kanya? Siyempre, parang... Na-appreciate ko naman, ma'am. Oo. Sinasabi ko po sa kanya in a right way na kung hindi katulad nung pag binili po siya sa akin, sinasabi ko na papasalamat po talaga ako kasi tawag doon. Sir, ikaw, pag hindi niya naman ginamit, Siyempre, hindi magandang dating. paano mo sinasabi? Actually, sabi ko, ibenta ko yung mga gamit na yun na hindi mo ginagamit eh. Kasi ako nakita ko rin kasi si Ma'am Tin, nandiyan si Pastor. Nakita ko rin naman si Ma'am Tin noon dito. Hindi naman kasi si Ma'am Tin, hindi siya kasi maporma in a way na, alam mo yun, bonggahan sa ganun eh. Nakita ko naman si Ma'am Tin Simple before, lang bago talaga. pa sila maging asawa ni Sir Dan. Kaya sabi ko, yung, alam mo yun, yung the simplest life. Tapos, yun nga lang, kagandahan doon kasi alam ng Diyos na ganun ka eh. So, ang reward, hindi naman kung ano ka lang na ganun. Alam ng Diyos kung ano yung reward din sa iyo eh. Sige, kaya pagka ganun po, yun, tuloy natin yung maganda yung kanina sa budgeting, sa ganun. So pagdating po sa ganun, yun, sabi nyo kanina, sa pagkain lang kayo, minsan, umi-extra, ganun. Pagdating na sa personal, kayo na naman ang nakakaano nun. Kayo, Ma'am Tin, meron ba kayong mga personal din na alam nyo pangailangan nyo na
sinasabi nyo sa kanya or siyempre alam nyo wala siya for kayo nakakaalam kung gaano siya katagal nawawala eh. So, papaano nyo naman yun na ita-transfer sa kanya? Pag umalis po siya, sir, yung mga personal ko po na pangangailangan, sinasabi ko na po yung lahat sa kanya. Tapos, nag-iiwan na po siya ng budget po para doon. So, Opo, paano naman kapag wala yung budget? Hindi naman lagi, wala siyang fixed income eh. Pag dumating naman yung time na may kailangan Hi, good afternoon. may kailangan ka at hindi naman naibigay yung needs, Thank necessity you. yun. Paano nyo sinesettle yun? doon po ako nag-adjust, ma'am. Kasi, ayun. Yun. Kung wala, edi makontento ko lang kung ano yung binigay po sa akin. So, parang kayo na yung dumidiskarte nun, ma'am. Opo. Ganon po yung ano. Nakakapag-save nag-a-adjust ka pa po dun sa binibigay niya. Marami, ma'am. Wow! Nako, Sana all! Kaibigan ko to. Hindi, pero totoo yun. Sige, go ahead, ma'am. Hindi kasi wala yung mga binibigay niya po sa akin. Wala naman akong luho kasi kumbaga lahat na pupunta talaga sa ang lagi ko sinasabi sa kanya, ang ginagastosan ko lang naman yung mga bata. Opo. At saka yung sa akin, Oo, hindi. minimal lang naman po. hindi luho. Pero Oo. yung needs, halimbawa, dumating yung time, hindi naman laging fix na may pera. Ito yung talagang necessity na tuition ng bata. Pagkain. Paano ninyo sinesettle na pag dumadating yung time na medyo nasa kagipitan, hindi naman lagi kami, dumaan kami sa Hindi, ganyan. that's why yung mga savings po namin, kasi ako pag may sobra, talagang tinatabi ko po. So kapag may... Ay, ibig sabihin, doon sa savings mo, kayang i-cover up kapag kailangan yung mga necessity like yung halimbawa nga, eto napakalaking sa atin bilang sa may mga anak na nag-aaral, yung tuition, yung Yes, baon, yung damit. Yes, ma'am. Opo. Doon po ako nag-a-adjust. Kapag may savings, tatabi ko po 'yon. So kapag wala na po, doon na po papasok yung time na pwede ko namang i-ano yung para sa akin. Meron rin kayong credit card? Wala po ako, ma'am. Wow. Pares tayo. Wala akong credit card. Parang wala nga rin siyang Gcash eh. Pares. Meron na ba? Gcash Ako ba? wala rin akong credit card. Gcash number. Talaga inaasa ko na lang lahat kay Brother Noel. Paano yun Opo. kapag busy kayo, tas nasa malayo siya, Oo. gaano kayo kadalas nag-video call, ganyan, Ayan. pa to keep your communication? Every day. Every day po, Every ma'am. day. Every Bago night. matulog, Every night pagising. po. Every night, we'll make it sure na yung sa maghapon namin na yung mga nangyari sa amin sa maghapon, pinag-uusapan po namin yan every night bago po matulog. So, that's why po, yung constant communication po namin dapat talagang tuloy-tuloy, hindi po pwede kasing porket malayo na siya is mawawala na rin po yung communication, hindi mo na rin po Yun. Amen. Yun Ay kung talaga- magkaroon kayo ng conflict during yung inyong communication, paano nyo sinesettle? Right away ba o pagbalik ko na lang? Doon actually gusto ko laging may signal eh. Kasi pag di nakatawag to, doon ako kinakabahan eh. Hindi, yung pong dapat talagang araw-araw. Parang may takot sa singil yun. And then, dapat po talagang may signal lagi kasi tuloy-tuloy ang communication dapat namin, video call, then yung mga bata, kinukumusta ko, Oo. mga ganon. So, Kay Yung Tintin, kagandahan sa wala na- technology. kay Tintin wala naman trust issue. Actually, ma'am, yung halimbawa, pag meron kaming misunderstanding, di ba, sabi mo po pag malayo. Si daddy kasi hindi yan papayag na hindi kami magkakaayos ng magkalayo. Kumbaga, Ano yan? ayaw niya na nag-aaway kami lalong-lalo na pag nasa malayo po siya. Gusto niya lagi pong aayusin namin yung problema namin. Bago siya umalis. Eh, Kahit po halimbawa- nasa malayo po kahit siya pag kasi nasa malayo hindi siya. po siya makakapag-concentrate sa work Yun niya. ang sasabihin ko eh. Wow, Kaya amen. kaya totoo yun eh. Totoo yun. Kasi lalo na sa business, mahirap yun. Bagamat sa mundo kasi, ako naniniwala ko, it's just the root of, it's the seed of God's word. Kasi sa mundo, wala yan. Di, magloko ka, bala ka sarili mo. Basta importante kumikita ako. Wow. Ganyan sa mundo eh. Kaya nga minsan, di ba, okay lang sila magkahiwalayan. Basta importante sa kanila yung kita nila sa business. Wow. napakahalaga, sir. Napakahalaga ang pagiging Kristiyano, lalo na yung ating foundation is the Word of God, tapos nasa business world ka. Iba ang mundo ng negosyo kung wala kang salita ng Diyos. Totoo yan. Totoo Amen. yan. Lalo na kung
sa ganitong klaseng business ko. Makaka-apekto kasi sa pamilya di ba, Yeah, sir? oo, sir. Kaya nga, sir, totoo yung sinasabi na yun, maganda yung sinabi na yun ni Ma'am Tin, di ba? Yung communication nyo, sir, talagang constant. Kasi, yun na nga, talagang mahirap na, tayo lang naman ang may ganong konsensya na hindi ka makapag-concentrate doon na alam mo may problema yung bahay. You see? Kasi Totoo sa yan. in the outside world, it's not anymore an issue ngayon di ba? Oo. Kanya-kanya kasi. Pera-pera lang. Opo, tsaka kanya-kanya. Kanya-kanya. Basta, ito nga pinoprovide. Kaya nga sabi ko kanina, attitude sumbatan Pinoprovidean ko na nga kayo. Makikipag-away ka pa sa akin Wow. Tandaan nyo, pag wala ako, wala kayo. Ay, mga ganun ba? Wow. Yung mga Mabigat ganun mga yan. isyuhan. Pag wala akong pera, wala akong bibigay sa'yo. Ganyan sa mundo. Kaya nga biyaya ng Panginoon, may ugat tayo ganito. Kaya, yun, maganda yung sinabi nyo, ma'am, na pag may conflict, hindi pa pwede na hindi maayos yun. Kaya yun ang kagandahan sa technology na gagamit sa ikaayos. Oo, sa ikaayos. During conflict, sir, sino yung unang nagsasabi na ako nagkamali? Sorry, sinong first na nagmo-move? Si Daddy. Si Daddy. Most of the time si Daddy, ma'am. Oo, hinihintay mo dahil alam mo na siya ang may mali or Kahit ano? ikaw may mali, siya pa rin. Pag Ako na lang, inuunahan ko lang. Mas magandang isolve na lang maayos at i-direct namin yung anong cause ng problem. Then, Yeah. Ikaw nagsisimula na may open ang issue Yeah. at may isettle. Oo, Maganda oo. yan, oo. anong cause, then doon namin isi-settle yung cause. Then, Kahit through yan, sir, kahit through call. Oo, basta important. Kasi syempre, lalo pag wala dito, ganun. Tsaka ayaw kong tapusin, sir, ang conversation namin na nasa malayo ako, tapos hindi maayos yung problema. Kasi, Sir, out of curiosity lang, meron na ba kayong pinagdaanan na talaga naging peak yung inyong conflict? sa biyaya ng Diyos, yung Meron Paano naman, ba in terms of physical, financial, Meron. emotional? Meron naman, ma'am. Meron daw, Meron. sabi ni Pastor. Si Pastor. Alam, Oo, at paano ninyo? Grand Yung- reveal, Pastor. Drive safe, Pastor. Ano yung Sabihin mo, Dan, sabihin mo. Ayan. Sabihin mo daw. Reveal, oo. Sige, ma'am. Sige, go at ahead, saka ma'am. paano nyo na Kasi bigyan ng importante solusyon? to kasi malayo Di ba, ma'am? Opo, Malayo yun ang- Para makita natin talaga dito yung bunga ng galaw ng Diyos talaga Ng salita ng Diyos sa asawang babae kung papagka sa ganung bagay. Yes. So yung ganun tanong, ma'am, nagkaroon ba kayo ng ganun kahit na not in complete details naman. Alam mo naman natin, marami nanonood dito ng mga member ng Sa mga marites. member ng mga media. Okay, go ahead, ma'am. Sige, go ahead. si Daddy po, siyempre sa nature ng work niya, Ayan. hindi may iwasan talaga na walang conflict. Lalo na sa lugar siya, maraming nakapaligid. Di ba? Mm-mm. So, Mababae, malalaki. Opo. Oo. And most of the times, babae. Yan. Opo. Oo. Mukhang may tama Maraming mahilig, sabi mo? Maraming Ano sabi mo, nakapaligid Tin? po. Maraming mga, akala ko maraming mahilig. Linawin mo. Linawan mo. Mas marami. Marami Lilinaw ko po sa mga nanonood Sabi po ni Ma'am Tin, maraming nakapaligid. Apo. Hindi maraming mahilig. Okay. ayan. Pinapalinaw po ni Pastor. Okay. Sige po. Sige. Ano, Apo? Kasi ako, may trust ako kay Daddy. Lagi ko sinasabi Yun. sa kanya. May trust ako sa kanya. Yun ang maganda. At kampante ako kasi nandoon yung protection ng Panginoon sa amin, sa relationship Amen, ko na namin. amen. Kaya, yung doubt, parang hindi po talaga umaano sa isip ko yan every time na malala Never. siya. Amen. Hindi Amen. siya nagsiselos. oo. Lagi ko Wow. sinasabi sa kanya na... Hindi ka naman daw kaselos-selos. Yun na nga ang kinakagalit ni Dandan. Hindi nagsiselos si Tintin Sir, speaking of selos, kasi sa ibang lalaki, kapag nagselos ang asawa, parang may feeling na masculinity, na pogi points. Sir, hindi rin, Hindi ko alam pa paano na pinapaliwanag talaga yung ganyan bagay. Oo, yung iba kasi, gusto nila na medyo nagseselos-selos si wifey. Bullshit talaga ako sa word na yan. Yan yung mga yan yung mga may duda sa sarili nila na hindi Yeah. sila kaselos-selos. Sa akin kasi Yeah, inferiority complex Yeah. Hindi kailangan yung selos sa magandang eh. pagsasama. Amen.
Yeah. Kasi sabi ko ako kasi sa dahil nasingit lang natin yan. Sabi ko nga yung selos na yan. So ibig mo ba sabihin? You're degrading yourself eh. Oh, totoo yan, Pagka sir. nagkaroon ka ng ganyan, sa totoo lang, hindi nila Inferiority. naiintindihan yan eh. Sabi na normal daw sa magselos. What do you mean? Normal na dinidegrade mo yung sarili mo? Sa akin lang po yun. Opo. Sa akin kasi nabanggit ko rin yan kay Ma'am Yang. Sabi ko sa kanya, alam mo, imagine mo, kung magsiselos ka, anong pinaparating mo doon sa pinagsiselosan mo? Pinaparating mo na mas higit siya sa'yo? Yun lagi ang dating kasi nun eh. Kaya talo kayo pagka sa ganun. Wala sa Bible kasi yun. Pero kay Noel Cel ang sinasabi ko, ako na may mapagbigay. May mga babae kasi, may mga asawa kasi o mga babae na ang nasa isip nila, napakabait ng asawa ko, siguro mabait din to sa ibang babae. Ay. Ganun ang mga iniisip niyan. So gusto nila, sila lang ang babaitan. Dapat suplado yung lalaki sa ibang babae. Oo. Ay. May mga ganun. Ang tawag Makasarili. doon, makasarili. At hindi makakristyano. Opo. Maganda po ito sinabi sa comment Ganun yun eh. ni Ma'am Arlene. Kaya lalo na, for example, katulad, napakaganda nung sinabi ni Tintin kanina eh. Ang sabi ni Tintin, pambira to, nagmumotor na ito, tumatayo dito. Anyways. Papaayos natin mamaya. Ang sabi ni Tintin, nagtitiwala siya kay Dandan. May tiwala sa, yun ang kailangan. Yes. Yun ang kailangan, hindi yung paselos-selos. Yun. Kasi, ang iba kasi, ang katulad niyan, nasa larangan ng business si Dandan. Alam nga namang hindi niya papansinin yung mga lumalapit sa kanya. So, pagka hindi niya pinansin, ay tapos na yung kanyang business. Wala customer. At saka sa larangan ng business, marunong ka makibagay sa mga tao, marunong mo siyang pakibagayan, you see? At may mga nasa business diyan na hawak-hawakan ka rin, you know, may mga maraming ganyan eh. Maraming ganyan. Pero napakaganda sinasabi ni Tintin. Ano man ang gawin nila kay Dandan, may tiwala siya kay Dandan. Yun. You see? At si Dandan dyan, magaling yan si Dandan eh. Sa pakikipag sa tao. You know, yung mag-ano sa tao, yung pakikisama sa tao. Yan. Yeah, maraming mahusay dyan si Dandan eh. At ako naman ay naniniwala na hanggang sa business matter lamang talaga yun. Katulad ng sinasabi ni Tintin, which is very good. Kaya lang, may mga asawa talaga na hindi talaga naiintindihan nila yun. At pinasok nila, katulad niyan. Si Dandan nga, mapalad nga si Tintin na na-meet niya si Dandan, nasa ministry pa. Tapos, nawala sa ministry, nag-business. So in other words, hindi katulad noong nagbi-business na siya, sa kanya nakilala. So maaari may mga bagay na hindi siya alam tungkol sa business, isa pa yun sa pag-aawayan nila. Ngayon, nung nagsimula si Dandan sa business, kitang-kita na ni Tintin. So maaaring doon na rin na build ni Tintin yung kanyang trust. Maliban sa si Dandan ay nasa ministry at nagsuko ng buhay at pagkatapos binawi ang buhay. And para paulit-ulit po kayo sa part na yun, Pastor. Para paulit-ulit. Medyo iniingatan ko lang yung pagmamaneho ko. Tapos ano naman siya, hindi lang siya nag-full time sa church, kundi full time siya sa Diyos. Ngayon, ang sa akin, ang punto ko dyan is maganda at wag mong tatanggalin din yung ganung klaseng prinsipyo. It's all about trust. If you love Him, you trust Him. You see, it's just like our love to God. That's right. biblical love. Kasi pag mahal natin ang Diyos, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. You see, pero makakita ka ng mga babae na parang akala mo lagi ka may atraso sa kanya, asawa mo na, parang lagi ka may atraso, laging galit sa iyo, you know, parang
parang kasi yung kabaitan mo sa kanya, ang tanong niya, meron ka pa bang ibang ginaganito? Wow. Mga ganun ba? Yung parang, sapagkat napakabait mo sa kanya, binibilhan, mamaya tatanungin ka pa, ano rin binili mo sa kanya? Wow. Yeah. So, ang sagwa nun, mga kapatid. Opo. Kaya ang pinakamaganda sana ay matutunan talaga yung ganyang klaseng relationship na you fully, if you really love your husband, then you must fully trust your husband. Wow. Amen. Ganun yun. Amen. Mahirap yung naibigay mo na lahat-lahat, nagdududa pa rin eh. Ibaba mo ang langit, gagawin niya pa rin impyerno. Oh. So, anong klaseng babae yun? Hindi maganda. Yeah. Hindi maayos. Yeah. Kaya, ang kinakailangan talaga, kasi sinasabi ko lagi, makapag-asawa ng ligtas. Amen. Ligtas at naniniwala sa salita ng Diyos, kahit ang unahin muna, mahalin ang Diyos. Kapag nakapag-asawa ka ng isang babaeng mahal ang Diyos, mahal ang salita ng Diyos, hindi ka duda-duda na mamahalin ka rin yan. Yeah. Kasi pag doubt sila, pag may problema sila sa kanyang relationship sa Diyos, meron silang magkakaproblema yan sa relationship niya sa kanyang husband. That's right. Sapagkat pagkakaduda-duda ang kanyang pagmamahal sa Diyos, delikado yun. Iba ang minamahal niya sa kanyang asawang lalaki. Iba. Sabihin ko sa iyo. At mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Mag-ingat. Amen. Na baka titinan lamang niyan yung inyong trabaho, pananalapi, material na bagay, at hindi na yung totoo. Hindi na yung totoong pagmamahal. Alam niyo, magaling ang Diablo eh. Katulad nga sinabi ko sa inyo na nakaraang linggo, magaling ang Diablo. I-twist ka niya, i-jibe niya yung iyong attention doon sa ibang bagay. You see? Right. So, nagsimula kayo ng maayos, little by little, pag napakitaan mo ng maganda, na ipakita mo lahat, na mabait ka, supportive ka, and later on, ang Diablo, pipihitin yan. Sasabihin yan, marami ka pang ginagawa ng ganyan. That's right. See? So, ganyan. Kaya, maging maingat kapag madali lang eh. Madali lang magsabing, eto na yung para sa akin, eto na yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Nako, iho, mag-ingat. Mag-ingat. Kaya, talagang akala nila ganun-ganun lang kadali. Baka ang kalabasan ninyo, drug addict kayo. Yeah. All right, that's good. Maganda yung sinasabi ni Tintin. And I think, lahat ng naririnig natin ngayon ay prinsipyo ng simbahan natin. Amen. Yeah. Kasi alam niyo po, maganda yun eh. Kasi talagang yun ang napaka-importante, mga kapatid, nakikita natin. Nakapattern talaga lahat kung ano yung relationship natin sa Diyos. It will always reflect sa relationship natin sa Diyos. Kasi, sabi mo nga po, Pastor, if you love God, you trust God. Marami sa atin nagsasabing, mahal natin ang Diyos, pero hindi naman pinagkakatiwalaan ng Diyos. Di ba? So, ganun din. Kaya, mahirap din na sabihin, sa Diyos, hindi ka ganun. Tapos sasabihin mo, ganun ka sa tao. I don't think so. Kasi it will always reflect sa sa atin, sa personal natin. If you will not love God, if you do love God, you will trust God. And from that trust comes your respect to God. So the same thing din sa pagdating sa atin pong relationship as husband and wife. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung asawa mo. Kung paano mo minamahal ang Diyos, ganun mo rin mamahalin ang asawa mo. Kung paano mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, ganun ka rin magtitiwala sa asawa mo. That's right. At yung gano'n mo nire-respeto yung Diyos, gano'n mo rin respetuhin yung asawa mo. Yan, sabi nga po ni dito, Pastor Hill, ni Tita Lenny Lenz, pinsan ni Nanay, nanonood po siya ngayon. And sabi niya nga, totoo po yan, Pastor Hill, love, trust, and respect. And sabi nga ni Pastor RJ po kanina, marami lang din kasi nakakapagsulsol ng maling kahulugan. Yan lang isa sa mga bagay na Pero ayun po, maliwanag po yung sinabi kanina ni ni Ma'am Din napaka-importante nun. Kaya tiwala kasi yun totoo naman po yun
papaano gagampanan yung trabaho ng asawa kung bibigyan ng maling kahulugan at di mo pagkakatiwalaan yung asawa mo doon sa trabaho niya. So wala na, sira-sira talaga. Ang hindi talaga dapat kalimutan ng tao, lalong-lalo ng mga Kristiyano, na ang love is not from what you feel and what you see, but what is in your mind. Yeah. You see? So you cannot separate your heart and your mind. See, kung anong nasa puso mo, yan ang nasa isipan mo. Kung ano nasa isipan mo, yan ang nasa puso mo. Alright? Now, sinasabi ko yan, mahal kita sapagkat yan ang nasa isip ko. My love is from my decision, and it's not from anything. That's not from my feeling. It's not from the dictation of my mother or father or mother-in-law. Yeah. Ganon. I love you because I decided to love you, whoever you are. Yun. Okay? Yun Kaya ang nga maganda, minsan, kahit na nga ho hindi na-appreciate yung pagmamahal mo, ay minamahal mo pa rin yung tao because you decided to love her. Amen. Yeah. Ganun yun. So, kapag yan ang tinatawag na pagmamahal na tinuturo ng Diyos. That's Kaya right. di ba, yung iba, sinasabi ng Biblia, sinasabi ko lagi, bakit mahal mo ang iyong asawa? Una, sabi ng Panginoon eh. Yun. Oh, Pakaliwanag. sabi ng Panginoon. Maliwanag yan, Ma'am Sai. So, ang pinakapunto, bakit sabi ng Panginoon, susundin mo ang Panginoon? Kasi mahal ko ang Panginoon. At alam ko, mahal ng Panginoon yung asawa ko. At kung mahal ng Panginoon ang asawa ko at sinasabi ng mahal kong Diyos na mahalin ko ang aking asawa, ay mamahalin ko talaga ang asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa akin. Yeah. That's right. See? So everything is from the mind and not from the feeling. Yeah. That's it. Maganda yan. No? So kung naghihintay tayo na kilabutan para mahalin natin ang ating asawa, ay walang mangyayari. Yeah. Kasi, ganyan yung issue ng young people. Karamihan mga definition ng pagmamahal ngayon is give and take. Oh. Kaya pag wala ng give, you cannot take anymore. Yeah. You see? You cannot take it anymore. Kaya napakahalaga na maunawaan talaga ang totoong pagmamahal. Kaya lahat, tama yung sinasabi mo kanina dyan, na reflection lahat siya ng Diyos. Yeah. Kaya kung alam natin yung pagmamahal ng Diyos, alam natin ang lahat na patungkol sa pagmamahal. Amen. Amen. See, ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple yan. Medyo nakatagilid po yung screen. Alright, sige. Yan. Nakatagilid po yung screen. Yan. Napipindot ko kasi, nababago ko eh. Yan. Nakalimutan ko subukan itry yung stand dyan eh. Pero anyways, again, alam mo, Pastor Will, ipa-part 2 naman po natin ito kasi inabot na po tayo ng oras. Yeah, may part, may sabi po namin sa kanila kanina part 2 minimum 'yun. Ng guesting dito. Part 2 minimum 'yun. So again, ulit ko mga kapatid, maganda 'yun. Maganda kasi maraming naituro sa ating mahal na pastor doon sa sinabi niyo kanina, Ma'am Tilly. Lalo na yung sinabi niyo, that's a big word eh. Yung sinabi niyo na you trust. Sabi mo nga, pinagkakatiwalaan mo si Daddy. Yeah. Yan. Kasi lalo-lalo na if you want to really catch up with your busy husband, you have to trust him. Amen. Napakaliwanag po niyan. You have to trust him. And it takes a good attitude, a good, godly, biblical attitude to trust your husband, lalo na pag wala sila sa inyo. Amen. It should be, napaka-importante yan talaga. Go ahead, sir. Ang pinakang doon ay always get involved sa activity ng iyong husband. Wow. Kasi practically, siyang naghahanap ng kakainin ninyo, ng titirhan ninyo, ng iinumin ninyo, ng bihis ninyo, ng baon ninyo. Lahat ng kailangan, siya naghahanap. So get involved. Paano mag-get involved? Bago ka umalis,
nandiyan na ba yung papel na kailangan mo? Oh, Yeah. bakit ganyan ang suot mo? Haharap ka sa mga tao, dapat classy ka. Wow. Okay? Lalo sa larangan ng business na ganyan, katulad ng dandan, baka kinakailangan ahitan. Baka kinakailangan itrim ang Oy, itrim ang parang, kilay. parang ano yun parang sa Women for Christ yun, lesson yun Totoo Eh, yan. Sinasabi ko lang, pambira, Remind lang si Amerikano, si Edward, nagpasalamat sa akin. Inahitan talaga siya. Oh. Well, basarado kasi. Yeah. Pero ang point ko is, if you, kung gusto mong mag-catch up, hindi yung hindi ka na maghahanap at maghihintay na wala man lamang tayong family time. Yeah. Wala man lang tayong mga, anong tawag doon madalas? Bonding, family bonding. Bonding. Yeah. Okay? Alam niyo, pinakamagandang family time nyo, yung lagi kayong involved sa isa't isa. Yeah, Ang ginagawa ninyo, ang ginagawa ng lalaki, lagi kang involved. Paano mo i-involve yung sarili mo? I-check mo yung mga gamit niya patungkol sa business niya. Yung? Hindi yung parang wala kang kaalam-alam sa business niya. Samantalang, doon ka rin kumukuha ng bigas, doon ka kumukuha ng pambayad sa bahay, lahat, everything. So, dapat involved ka doon. Amen. Ganun yun. Very clear. Amen. Yan. Totoo po yan. Kasi napaka napakaganda po yan. Sa lahat po yan kumbaga ang ibig sabihin natin, maliwalag yung sinasabi ng ating mahal na pastor na sa kanyang pagkakabisi, kasama ka doon. You see? Yung sa pagkakabisi ng asawa mo, ay ramdam ng asawa mo na katulong ka niya sa pagiging busy niya. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi kapag hindi nga naman talaga kayo maramdaman, ay talaga solo flight ang labas talaga noon. It will really bring a lot of problems pagdating po sa ganyan. Kanina nabanggit ni maybe sa susunod nating pag-airy ulit next Tuesday or next Tuesday kasi next Tuesday pala Foundation Day po natin yun medyo wala tayong crew noon para kaya di ba Pastor Hill, to give them an info in advance yung Tuesday noon ay wala tayo siguro po noon kasi lahat ng media team natin ay alumni. Yeah, so again, ibig ko lang sabihin, isa sa mga gusto kong kasi nakita ko yun yung pagdating diyan sa family time na yan. Isa nakita ko minsan may sinasabi din sa akin si Dadre na pupunta kayo kila Daddy, parang nakita ko sa mga picture niya minsan, di ba? Pupunta sila doon, kasama niyo sila. Yeah, kasama. So next, yan ang magandang pag-uusapan natin. Isip, paano yung bagay po na yan. Kasi nabanggit na rin yan ni Pastor And magandang marinig nila yun yung ganong side na yun. So again, mga kapatid, para sa mga wives na nandiyan dyan, sa mga mothers, palagay ko naman po ay mabibigat yung inyo pong napulot ngayong tanghali po na ito. Palagay mo, Ma'am Marinelli, any words you would like to... That's good. Any words you would like to Yes, natutunan ko po ngayon na talagang you really have to trust your husband like the way you trust God. So dahil pinili mo siya, it always comes from your decision at hindi sa iyong nararamdaman. So kung pagod ka man, mahalin mo pa rin yung asawa mo at pagkatiwalaan mo pa rin siya. Naalala ko yung sinabi ni Pastor RJ kanina, trust your husband, do not trash. Huwag mo ibasura yung asawa mo. Do not trash your husband. So, yun po, exciting po ang part 2, kaya huwag po kayong mawawala sa next Tuesday. Amen. Dito pa rin sa The Baptist Lodge. Amen. Ma'am Cynthia. Ay nako, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng common ground. Ano ba yun? Yung Word of God. At Amen. nakita naman at ipinakita ni Ma'am Tintin kung paano niya pinagtiwala yung sarili niya sa harapan ng Panginoon. Nandoon yung kanyang good spirit sa bahay. Amen. Ando na pinakita niya na siya ay homekeeper at home workers na kung saan yun din yung pinahayag ni Pastor nung naalala mo nung ating conference. At talagang ang maging common ground natin, kapag may common grounds tayo, walang disunity. Yeah. Walang pag-aaway, walang magiging suliranin, walang kabigatan sa pagiging isang ina ng tahanan. Anong panama dyan ng mga anti-aging na ulay, na mga Lancome? Walang iba kundi yung common ground natin, kundi ang salita ng Panginoon. Yeah.
Yeah, kaya nga po sabi dito, di ba, binasa natin kanina, ang pinakasumatotal sa verse number 5, that the word of God be not blasphemed. Amen. Yan ang napaka-importante po talaga sa lahat. Yeah, final words muna for now. for the part 1. Ma'am Tin. Sa akin po, personally, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nakapag-asawa po ako na may takot sa Diyos. Amen. Kasi doon po pumapasok yung trust ko po sa Kanya. Kasi Amen. alam ko po na takot siyang gumawa ng hindi maganda. Kasi alam ko na naandyan yung Panginoon na laging mag-remind po sa Kanya. Amen. Kaya lagi kong pinapaalalahanan siya kapag malayo. Sabi ko, Brad, sabi ko, Brad, ayusin mo kasi ang Panginoon lagi nakatingin sa'yo kasi Amen. hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa business mo kapag gumawa ka ng hindi maganda. Amen. Ngayon, yun yung sinasabi ko po sa kanya. Kaya, yung Tama yun. kapag pinag-pray mo na siya sa Panginoon, then nandoon na yung pagiging peaceful ka na ba? Okay. Na every time na malayo siya, We is like alam that. mong maayos yung ginagawa niya. Yeah. Good Ayun po. hands. Amen. 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 Sir Dan. Una sa Okay, lahat, Dan. Maganda Sige yun. po, sige po. Teka lang. May Sige. dadagdag lang ako doon. Sige po. Oo, kasi maganda yung sinabi ni Tinte. Nagpapasalamat siya na ang napangasawa niya, si Dandan, ay may pagkatakot sa Panginoon. Piliwanagin ko lang, no? Takot sa Panginoon, hindi takot sa asawa. Pero maganda rin. Maganda na yung maliwanag kasi yung iba hindi takot sa Panginoon pero takot sa asawa. Yan. Delikado. Totoo yan. Totoo, marami na paiyak. Yan, nakahabol pa. Nakahabol pa. Nakahabol pa. Pero maganda po kasi Sige, rin yung sige. maganda rin yung sinabi kasi ni Ma'am Tin, parang baka lang makalimutan ko. Marami po yung sabi niya po kanina na pinag-pray niya sa Panginoon kaya nandoon yung peace. May pagkakampante, may peace siya. Noong napag-pray niya na sa Panginoon, pinag-pray niya sa Panginoon si Sir Dan. Yung iba kasi nananalangin pero parang wala pa rin kapayapaan eh. Pag nag-pray kayo, dapat mawawala yung may peace. That's the point of prayer eh. You see? Yan dapat yung nadadala sa inyo ng panalangin, kapayapaan. Pero yung may pag-aalala ka pa rin, nagkakasala ka na yan sa Diyos. You see? Alright, sige po, Sir Dan. una sa lahat, sir, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil lumaki ako sa CSI, sa binata pa lang ay talagang nasa paanan na ako ni Abraham. Binatilya pa. So, hindi man perfect, pero yung mga prinsipyo ay napakinabangan ko hanggang sa Sinisipa nagkaasawa. ni Abraham. Sinisipa daw ni Abraham. Hindi man perfect, pero lahat ng prinsipyo na Nasisipa natutunan man. ko kay Pastor, nasisipa man, bumabalik pa rin. Amen. Kasi may Amen. prinsipyo. Oo, so, yun. At syempre, si Sister Tin, bunga din ni Pastor. Yeah. So, siya rin ang dahilan kung bakit nasa ministry si Tin. So, talagang siya ang babae para sa akin. Wow. Na Amen. hindi man Wow. kami perfect, but Yang yun baga. nga, Yung bihira. Yan ang mga gustong-gusto ko marinig. Yeah, amen. Kiss mo na. so, yun, yun yung nagre-recall din sa akin yung mga prinsipyo ni Pastor na habang tumatagal kayo ay i-preserve nyo pa rin na para kayong Yeah. nagliligawan. Wow. At yun ang aking pinipreserve talaga lagi. Amen, amen, Oh, amen. kaya lang, Pinapakita baka ko maging sa- anim yan. Magiging anim yan. At yun din ang pinapakita ko sa aking mga anak na kung gaano kami ka-close ng mother niya. Yeah. Yun. Yun ang Kaya pala 5 pinapaka-importante. sila. Opo. Yan ang Swabe napaka-importante. Mag-aanim. So salamat talaga dahil tayo ay nakakilala ng lubusan, hindi lang sa Panginoon, kundi na sa simbahan na totoong may prinsipyo at hindi Amen. labnaw ang panindigan. So masalimuot ang mundo ng negosyo sa totoo lang. Pero salamat sa Tama prinsipyo na kung hindi dahilan sa salita ng Diyos, kung hindi ako lumaki sa CSI, ay alam ko na kung anong buhay meron ako ngayon. Sira talaga. Maraming Salamat na lang sa anak Panginoon. na panganay. Amen, 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 amen. Salamat, Pastor. Amen, amen, amen. Alright, Alright, so alright. again, ang Good, tabayanan that's good. Good words. Amen, amen. Ang tabayanan nyo pa ulit ang pagkanila pong pagbabalik dito next Tuesday. Marami pang blessing. Yeah, amen, amen. Next Tuesday. Alam niyo, yun yung sinasabi natin mga kapatid. Ito lahat ay, ito yung ito yung pinaka-purpose ng programa natin mga kapatid. Na makita natin kung paanong
practically, o yung practical application ng salita ng Diyos ay lumilitaw sa bawat pamilya. Bawat mag-asawa at sa bawat individual. Lalong-lalo na, sabi ko nga po sa inyo kanina sa pagsisimula natin, sa mga wives, mothers out there, this is your ministry. Ministry nyo po, this God-given responsibility is your ministry. And in this ministry, napaka-importante na may maayos kayong attitude. Kaya binasa ko po sa inyo, yung sa verse number 3 ng Titus chapter 2, pinakita ko po sa inyo dyan, before teaching the responsibility on 4 and 5, kailangan your behavior is becoming into holiness. And maliwanag po na yung sinasabi ng Biblia, yung mga attitude, yung false accusers, nirelate ko po sa inyo yan kanina. You cannot love your husband if you're a false accuser. You cannot teach the young women to be sober and to love their children, to be discreet, keepers at home if your behavior is not becoming to holiness. Amen. Maliwanag po yung sinasabi ng Biblia. Kaya again, ay ilagay po natin, ilagay sa isipan natin ito. Ito, natutunan po natin, nakita po natin yan, natutunan po natin yan dito. Trust, napaka-importante po talaga yan. Lalo na if you're catching up with your busy husband, with the busy schedule of your husband, trust is very important. Kaya nga sabi nga na ating mahal na pastor, kung paano ka nagtitiwala sa Diyos, ganun ka rin dapat magtiwala sa asawa mo. Amen. Napaka-importante po yan. Amen. Amen. Maraming salamat, Sir Dan, Ma'am Tin. And of course, Pastor Hill, may gusto pa po kayong idagdag bago po tayo mag-close? Okay na. At maganda yung binitawan na yun ni Dandan. Talagang salita ng Diyos lang. At yan din naman naririnig ko sa mga marami rin mga tatay sa atin. Sinasabi nila na kung hindi dahilan sa church, ay talagang baka hiwa-hiwalay din silang pamilya ngayon. Yeah. So, kaya pagbutihin natin, ang pinakamaganda kay may programa tayong ganito, para mahawaan natin yung iba. That's right. Hindi man tayo nagmamalaki. Nag-invite tayo dyan. Narinig nyo si Tintin. Narinig nyo si Dandan. Hindi naman sila nagmamalaki na sila'y ganyan. Kundi, para naman mahawaan natin yung iba. Kasi kung nai-enjoy yan nila Dandan, ni Tintin, napakaganda kung may enjoy din yan ng ibang mag-asawa. Yes. Diba? Exactly. That's right. our goal. That's our goal. Na may marami pa tayong dapat matutunan. Lalong-lalo na yung mga kahit na nga yung mga, tamo yung tinuro ko sa Women for Christ Conference. Hindi sila makapaniwala na kaya kong sabihin yun. Sino pang magsasabi sa inyo kung hindi ako? Yes. So, I mean, kaya sige lang, makahawa tayo ng ibang tao at wala na akong ibang gustong makita kundi yung may magandang harmony sa loob ng tahanan. Amen. Ang totoo lang yan, yung hindi nagkakaroon ng harmony at pinagpapala na relationship ay yung hindi ina-apply ang salita ng Diyos. Yeah, okay. That's right. At ini-insist pa rin nila yung kanilang tradisyon, yung nakalakihan nila na ipasa, nakita nila sa ibang tao. You know, ang pinakamaganda naman sana, makita natin, kung yung magulang nyo man at yung kayo may nanggaling sa broken family, you should not allow to take the tradition of the family na mag-flow pa sa inyong henerasyon. You see, dapat tanggalin na, tigilin na doon. Tama na yan. So mag-start tayo ngayon, kung anong naririnig natin turo ngayon, it's possible. Ayan, narinig natin Kidandan, narinig natin kay Tintin, madalas nating marinig kay Noel, madalas nating marinig kay Rudy, na very possible na pwedeng magkaroon ng maayos na pamilya at maayos na relasyon. So, if it is possible, so why not grab the possibility? Yeah. Kaysa doon sa magsabi pa rin tayo, iba kami, iba ang pamilya ko, iba ang asawa ko. Totoo yan. Nako, para mo na rin sinasabi, na iba ang asawa mo at iba rin ang Diyos mo. Kung kahit Bars. na iba ang asawa mo, pero kung iisa ang Diyos natin, yung Diyos na nagpala, nag-bless kay Dan at saka kay Tintin, kay Noel, kay Rudy, same God na we are serving. Amen. Available pa rin siya hanggang ngayon. And He's ready to do something. He's ready to bless our family. Amen. Kaya nga, minsan lang sinasabi ko, the only problem is, we're not ready yet to receive the blessings. Yeah, yan lang. See?
God is always ready to pour out His blessings upon us. Amen. But the problem is we're not ready yet. Amen. Yan ang problema. Okay? So that's all. Para sa second, ano naman yung iba? Amen, 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 amen. Sa second airing ulit. Yan, amen, amen. Maraming salamat po, Pastor Hill. Maraming salamat po. And we're praying for your safety po. Ingat po, sir. Tawag po ako Ano mamaya. maraming na-bless ngayon? Amen, amen. Yes, sir. Amen. Marami po sa comment section. Hanggang ngayon po, nasa 105 tayo. Kanina, mas sobra pa tayo mataas kanina. Amen, amen. Okay, may nakikinig na rin ngayon kidandan, ha? Amen, amen, amen. Alright, so muli mga kapatid, I believe na patuloy tayong pinapalago. Tandaan po natin, kaya huwag nating basta-bastahin ang mga napapakinggan at natutunan natin mula sa salita ng Diyos, mga kapatid. Napaka-importante po talaga nito. Alright, muli maraming salamat po. Thank you for being with us dito po sa ating programa, The Baptist Lunch. And this is, like I said, this is our week opener. Yan. Ito po yung panimula. Week starter episode po natin to. Kaya biyaya ng Panginoon that every time we start our week, talagang mabigat yung ating mga binibigay kaagad sa atin. Akalain nyo mula Monday ay may buhos na spiritual blessings na tayo. And then, mula Sunday, buhos na spiritual blessing. Tutuloyan tayo ng Monday sa family time with God. And then, eto na naman, pagdating ng Tuesday, mula umaga hanggang tanghali, ay muli na naman tayo pinagpapala spiritually. Amen. Kaya tandaan niyo po yung sinabi ng ating mahal na pastor, pag dito pa tayo naghirap kung saan may kasaganahan, ay talaga namang matinding kalokohan. Alright, so muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you for being with us on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Amen. Have a blessed Tuesday afternoon, Have a brethren. blessed Thank you po, Tuesday. Pastor Hill. Wala po kami next Alright, Tuesday. thank you. Tuesday po. At dadaan muna ako rito. Oy, Macdo. shoutout na naman sila dyan. Amen. Sige na. Okay na yan. Opo. God bless you po. And thank you, everyone. God bless you. We love you. Alright. Bye-bye.